Mga taga-subaybay, mga anak ng Diyos, sa oras na ito ay kayong lahat ay aming binabati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at ganoon din sa ating Saturday night spiritual hangout. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-hangout. Pero parang isang linggo pa lang, pero parang 3 taon na. Okay? Purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo muli ay nagsama-sama upang mag-aral, magbahagi, magsaliksik, at maghukay ng mga katotohanan, mga naitago ng matagal na panahon. At isa sa mga layunin natin dito ay sa ikalalago natin sa biyaya at karunungan ng ating Panginoon Hesus at mga bagay-bagay na liliwanagin natin para hindi tayo malito sa ating pagkaunawa at pagdanas ng kapangyarihan at katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ang theme ng ating Saturday night ay Gospel Issues in Adventism. Yan yung theme natin. At ang pag-aaralan natin ngayon, pangalawang meeting natin ngayon ay yung tinatawag na Objective and Subjective Salvation. Ano nga ba itong mga objective at subjective na to? Kaya inanyahan kong bawat isa sa ating pag-umpisa, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, ang manaming banal, kayo ang may akda ng aming buhay. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat at lumalapit sa inyong banal na luklukan ng inyong biyaya upang humingi ng lakas at aming kilalanin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magbibigay ng pag-unawa sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, aking dinadalangin ay lahat ng inyong mga anak, mga kapatiran, na kami ay salo-salong kakain na makalangit naman sa oras na ito. Sa General Trias District, pagpalain ang leadership na Pastor Art, kasama ng mga elders at lahat ng mga members. Ganon din sa aming mga kaibigan, na kung saan-saan at iba't ibang dako ng panig ng mundo, na kaming lahat sa oras na ito ay pagpalain, tumibay sa pananampalataya at maging patuloy na masigla sa pakikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain para sa inyong kaluwalhatian at ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming panalangin. Itong lahat ay aming hiniling, tinanggap at pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoong Hesus. Amen. Okay, mag-uumpisa tayo. Noong pagkatapos ng 1,260 years na famine o gutom ng salita ng Diyos dahil itinago yung salita ng Diyos, yung two witnesses. Nakikita niyo sa Revelation chapter 12. Pagkatapos noon, umusbong yung tinatawag na Reformation. Purihin ng Panginoon na at the end, lumabas na uli yung katotohanan pero dahan-dahan pa. Nagkaroon ng dalawang main distinct concept ng kaligtasan. Tapos itong pangyayaring ito, karamihan nito ay galing sa Protestantism or Protestants. No? Ang nangyari dito mga kapatid, sa panahon na to, ngayon mismo, kung saan man tayong denomination na kaanib, nababahagi lang talaga tayo sa dalawa. Calvinist tsaka Arminian. Okay, introduce muna natin to si John Calvin saka si Jacob Arminius. Si John Calvin is a French theologian. Siya yung nag-aral ng Bible at nakita niya doon sa kanyang pag-aaral, itinuro din niya yung kanyang napag-aralan kagaya ng sa Sabbath School lesson natin. Nag-aaral tayo, education, para meron tayong tamang pag-worship, no? Ang turo niya,
na talagang tayo ay tinubos, iniligtas, ipinagbalik loob, ipinagkasundo sa kanyang sarili ang buong sanlibutan doon sa cross. Yung word na however, ngunit dahil nakita din nila sa Biblia na talagang maliwanag din ang turo na hindi lahat ay pupunta ng langit. Yung iba mapapahamak, yung iba hindi. Kasi maliwanag nga yung ang sinumang sumampalataya. So ngayon, ang tinuro nila talaga na major na katuruan ay si Kristo, hindi talaga siya namatay para sa lahat ng sangkatauhan doon sa cross. Namatay lang siya doon sa kanyang kung sino ang kanyang pinili na ililigtas. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mayroon lang siya pinili na iligtas, meron din siyang pinili na hindi ililigtas. So kaya ang tawag nito, limited atonement or limited good news. Although powerful ito at karamihan ng mga Kristiyano ngayon nandito sa ilalim ng tinatawag na Calvinist, John Calvin. Karamihan. Ngayon, ito pangalawa, sikat din ito na theologian, ito yung pangalawang katuruan na nagbabahagi sa, pag binuo mo yung Kristiyano, dalawang school of thoughts, dalawang katuruan. Ito si Jacob Arminius, Dutch theologian naman to siya. Ang turo naman niya na si Kristo mismo namatay din talaga sa lahat ng sangkatauhan doon din sa cross. Kaya lang na-realize niya talaga, ito naman yung pinaka-importante, laging issue dito yung however, ngunit. Sabi nila, sandali lang, kung talagang namatay si Kristo sa sanlibutan, pero hindi naman lahat pupunta ng langit, yung iba mapapahamak din talaga. So dito naman sila nag-detour. Na ang ginawa pala talaga ni Kristo doon sa langit, namatay siya, pero he did not actually save anyone. Wala siyang iniligtas pa doon. Ginawa niya lang na provision, parang nagbigay lang siya ng paraan para maligtas ang tao. Ngayon, para mabuo yung kaligtasan na sa karanasan ng tao, pasok dito ngayon yung pagturo nila ng may mga conditions. Nandiyan yung manampalataya ka, magbalik loob ka, i-kumpisal natin ang ating mga kasalanan. Doon pa lang gagana, doon pa lang gagawa ang Diyos kay Kristo, saka magre-react ngayon ng Diyos, doon kanya ilalagay kay Kristo. Ang tawag dito ngayon ay conditional good news. Nakita nyo? Limited good news and conditional good news. Ang everlasting gospel, mga kapatid, God has only one way of saving men. Kaya sa three angels message, and I saw another angel coming, flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Galing sa Panginoon yan, ordained by God, planned and initiated by God, promised right after the fall, and was fulfilled in the holy history of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, hindi lang ito one message for all time. One message ito for all men. Kasi isa lang ang pamamaraan ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Ngayon, ang kaaway, magaling siya. Magaling siya magdaya, magaling siya magsinungaling. At ang ginawa niya para madaya yung tao, he has to twist the gospel. Ang pag-twist niya ng gospel, yung hindi niya ipapakita yung tunay na likas ng Diyos, agape. Kaya mula noon, mula nitong Reformation, tsaka Protestantism, ng 16th century, doon nag-umpisa yung minana natin ngayon. Kaya doon sa lesson natin yung paano tayo magturo ng salita ng Diyos na mamanahin ng mga darating na mga generation. Ang good news ngayong gabi mga kapatid, ito na yung generation, last generation of Christians na sasalubong sa Panginoon. Wala na. 144,000. Tingnan nyo yung Revelation chapter 6. Nandiyan na lahat ng mga signs.
Second coming na lang hinihintay natin. Ngayon pa lang tayo maghahanda, medyo mabigat-bigat na 'yon. Kaya dapat sa ngayon, we need to get acquainted with the truth as it is in Christ ngayon na mismo. Hindi na panahon ngayon magtulog-tulog, hindi na panahon ngayon maglaro-laro ng ating pananampalataya. Dahil ang pagdating ng ating Panginoon Hesus ay mas malapit na kaysa doong panahon na tinanggap natin siya at naririnig. Ang dahilan ng kanyang delay ay gusto niyang lahat maligtas. Kaya pinagbibigyan niya talaga ng pagkakataon. Pero sa panahon na narinig na yung purity ng three angels message, wala nang panahon. So hindi na magkakaroon ng, ngayon ang judgment ng Panginoon may halong awa at biyaya. Pag natapos na itong three angels message, ang full judgment na yon, wala nang magagawa ang Panginoon nun. Kaya ngayon, liliwanagin natin to para pag meron tayong maliwanag, pag-unawa sa pananampalatayang ibinigay ng Panginoon ng minsan lang sa mga banal. Yan ay matatagpuan natin sa Jude verse 3. Ano bang Jude sa Tagalog? Basta Jude verse 3. Binigay ng Panginoon, binigay niyang Diyos ang pananampalatayang ito minsan lang sa mga banal. So dapat unawain talaga natin ito. Ang nangyayari dito mga kapatid sa Calvinist saka Arminians, ito yung maganda dito kasi pareho sila humuhugot sa Bible. Pareho yung salvation nila na preaching na limited tsaka conditional ay pareho galing sa Bible. Diyan nagkakaroon ng lituhan eh. Tapos pareho naman sila hanggang ngayon sa loob ng 400 years. Wala pang tanda na ito ay na-reconcile na yung kanilang alitan dito sa salvation na ito. Ngayon, isa pa kung paano sila yung pareho silang pinaghugutan, parehong kalagayan nila. They're presenting certain aspects of the truth, pero meron din silang ini-ignore na mga text. Doon nagkakaproblema. Kaya the scripture, ang buong Bible, kailangan natin pag-aralan lahat. Kagaya ng doctrine ng dispensation, ang focus nila New Testament. Paano maintindihan yung Jesus is the Lamb, I am the bread of life? Kasi mga sanctuary terminologies yun. So mahihirapan talaga ang tao kung paano tanggapin yun. Ngayon mga kapatid, paalala lang, lahat ng pinag-aaralan natin, sino man ang magturo, ano man ang intindihan natin, hindi yan galing sa kung sino nagturo, hindi yan nagaling kung sinong matalino na umunawa sa pag-aral ng Bible. Ito po mga kapatid, ay pahayag talaga ng banal na espiritu. Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, as much as possible, titingnan natin nandiyan yung Bible, ituring na natin, tanggapin na natin, kilalanin na natin, na nagbibigay sa atin ng mensahe ay ang banal na espiritu, direct galing sa Word of God. At least ginagamit niya yung mga nagtuturo ng Bible. Sa lahat ng mga ministries na inyong mga naririnig, nandyan galing sa Bible. Pero titingnan natin kasi itong ang dalawang grupong ito na kung saan tayo ay nakaanib sa dalawang ito, galing talaga sa Bible yung turo nila. Dito lang nagkaroon sa pangatlo na meron silang mga Bible na hindi nahirapan sila. Kagaya nito. Alam niyo kung anong problema ng Calvinist? Hindi nila may panawanag yung universal text dito sa New Testament. Kung paano iniligtas, paano pumunta si Kristo dito sa mundo, paano ipadinadala ng Panginoon si Kristo sa mundo. Hindi ko pala nailagay dito, kasama dito yung 1 Timothy chapter 1 verse 15. Isa-isay natin yan. John 3:16, for God so loved the world. John 12:47. Isa-isay natin yan. So yan ang nahihirapan yung mga Calvinist mag-explain. So sino-shortcut nila ito. Dahil ang kalaban talaga ng purity ng message ng Panginoon, ng gospel, yung pure truth ng Word of God, ay yung preconceived mind natin, yung nakasanayan na natin.
na pag na-encounter natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang hirap natin tanggapin. Mahirap mag-unload. Kasi ang humahatak niyan, yung pride natin. Yung mga pag-aaral natin sa Bible, kailangan pumunta tayo sa ganitong university at pag nakapag-aral ka doon, nakapag-graduate ka doon, parang meron kang mas authority. Yan ay sa mata ng tao. Yan ay Greek mentality na the more you studied somewhere in that particular school, mas may authority ka. Kaya nung dumating si Jesus, gulat na gulat sila kung saang authority galing yung sinasabi ni Jesus. Basahin natin. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 26 and 29. Matthew chapter 7 verses 26, 28 and 29. Sorry. And it came to pass when Jesus ended these sayings. Itong sayings niya, nag-umpisa ito sa Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount. Isang buong sermon ito, 3 chapters. When Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. Bakit astonished? Kasi hindi siya nag-aral kung saan. Hindi siya nag-aral doon sa mga pinag-aralan ng mga Pariseo. Ito yung sinabi nila, verse 29. For he taught them as one having authority and not as the scribes. Di siya nag-aral doon sa scribes pero mayroon siyang authority. Saan galing ito? Yan mga kapatid. Ngayon pa lang matuto na tayo. Mag-repent na tayo doon sa old way of approach natin ng Bible. Old way na meron nga tayong hangarin magturo kasi gusto natin tapusin yung gawain. Ang problema, hindi tayo lumalago sa karunungan. Kung ano yung narinig natin 20 years ago tungkol sa mga judgment, yung mga teaching sa Bible, mga 1844, umiikot lang tayo doon. Hindi natin nakikita yung mga bagong liwanag na nandito sa Bible na kulang pala yung mga turo natin na galing doon sa pioneers. Kailangan natin lumago sa biyaya. Kaya nung 2006, 2006, doon idinagdag sa ating fundamental beliefs yung growing in Jesus. So ang tanong natin ngayon, lumalago ba tayo? So ito yung naging problema ng Calvinist, yung mga verses na to. Ang problema naman dito sa Arminians, alam nyo mga kapatid, tayo as Seventh-day Adventist, nandito tayo nakabahagi, nandito tayo nakasilong, nandito tayo nakaugnay sa Arminians. Saan nilagay ko dyan? Nagkakaroon sila ng kahirapan kung paano naman nila ipaliwanag Wait mo kagabi. Ano yun? yung kung paano tayo actually iniligtas ng Panginoon. Iniligtas, tinubos, pinagbalik loob, lahat ng tao sa kanyang sarili. Romans chapter 5 verse 10 and 18. 2 Corinthians chapter 2. Iisa-isahin natin to ha. Isusulat nyo, mag-picture kayo dyan sa screen para mas mabilis. Tapos i-review nyo. Total, Sabado naman ngayon. Spend time na talaga tayo sa Word of God. Get acquainted. Huwag na tayo doon sa mga TV, mga sine, mga teleserye na puro mga drama kasi nungalingan para ma-divert ang mind natin. Dito na tayo mag-focus sa salita ng Panginoon para pagdating niya, actually hindi pa siya darating alam na natin yung tinig niya. Para kung saan siya tumawag, maririnig natin, maintindihan natin, magkakaroon tayo ng connection. Kung saan man siya pupunta, susunod tayo sa kanya. Kasi alam natin yung tinig niya . So ito yung problema ng Calvinist. Inisa-isa ko ito para ito na yung way natin. Kasi yung live na presentation ko, pag nandiyan ako sa pulpito, ini-encourage ko buksan yung mga Bible. Pero dito ngayon, hindi ko alam kung magbukas kayo hindi. At least dito na, nasa picture na. John 3:16. For God so loved the world. Hindi for God so loved the elect. Diba? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat
pinadala ng Panginoon ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang ang sanlibutan ay hatulan. Kita nyo? Kung hindi, sa pamamagitan niya, ang sanlibutan ay maligtas. Sa Calvinist dito sila nahirap. Sa kanila kasi, dahil sa pride, ininterpret na lang nila yung world. Na yung world dito, yung pinili lang ng Diyos. Kita nyo? John chapter 12 verse 47. Kung ano talagang layunin, kalooban, panukala ng Diyos, hinayag na ni Kristo. Si Kristo mismo ang naghayag. Sabi niya, if any man hear my words and believe not, I judge him not. Bakit? For I came to the world, I came not to judge the world, but to save the world. Ang ibig mo sabihin, Brother Epi, yung hindi naniwala, hindi niya huhusgan. Ayan, nakasabi diyan. May kalituan na naman dito. Ayusin natin yan mamaya. Ang inaano natin dito, yung kahirapan ng Calvinist na because God is sovereign, meron lang talaga siyang pinili na iligtas at meron ding hindi. Ngayon, si Harold Camping, patay na siya ngayon, mabigat, matibay na Calvinist yun. In-interview siya. Siya yung naghula na darating na si Kristo ng 1996. Tapos naghula na naman, 4 na beses siya naghula na darating na. Yung pinakalas na hula niya, 2005 yata yun o something like that. Bago siya namatay. Yun na yung last na hula niya at namatay na siya. Maraming mga taong naloko doon. Ang tawag ng programa nila sa radio, FM, Family Radio. Ang ganda ng mga music doon. Ganda ng mga program tungkol sa family. Pag siya na yung magsalita, may authority siya, maraming tama, konti lang yung hindi biblical. Pero ang mga tao hindi nag-aaral ng Bible, hanggang pakinig lang dahil si Camping nga yun eh. Ganyan din tayo, nakikinig lang tayo kung sino nakikita natin ng mga sikat, nakikita natin lagi-lagi, magaganda yung mga program, doon tayo nakikinig, hindi na tayo pumupunta sa Bible. Sandali lang, Padre Epi, kala ko, Bible study ito, bakit sermon? Sama na yung paalala lang yan mga kapatid sa atin lahat. Okay? 1 Timothy 2:5. For God is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ, who gave himself a ransom for all. So lahat dito yung word, tsaka all, dahil sa pride nila, tinuturo nila niya, all na yan ay hindi yan buong sanlibutan. Doon lang sa pinili ng Diyos. Doon naman sa Armenians, iba naman ang problema nila, pero may problema din sila doon sa all. Yung all na yan, doon lang sa mga tumanggap. Ay, nako. Tingnan natin. 1 Timothy chapter 4 verse 10. For therefore, we both labor, si Polito, and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men. Pero hindi siya natapos doon. Especially to those that believe. So Savior of all men siya, but especially to those who believe. Halimbawa, nag-party dyan sa inyo, may piyestahan o may malaking district fellowship. Invited lahat. Pero anong nangyayari? Hindi lahat pupunta. So yung mag-re-rejoice lang dyan, kung halimbawa, meron kayong magandang speaker, maganda yung pagkabigay ng salita ng Diyos, ang nabe-benefit talaga yung nandun. Kagaya ni Mary Magdalene. Hanggang gawa na yung issue si Mary Magdalene kasi Jesus, kasi masyado sila close. Kasi si Mary Magdalene, she was spending her time doon sa Lord and Master niya na alam niya na ito lang yung pinaka-importante sa buhay kahit wala na siyang kainin. Kaya nagreklamo na si Martha, Panginoon, ano ba itong kapatid ko? Sa halip na tulungan ako dito sa kusina, nandiyan lagi nakikinig sa'yo. Tatanong natin sa sarili natin, anong priority natin sa buhay na to? Binuhay ba tayo ng Diyos para mamuhay dito sa sanlibutan ng kasalanan? Galing yan sa kaaway. So ito yung mga verses, ng mga major verses na problema ng Calvinist. Punta naman tayo sa Arminian. O meron pa palang isa. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
Ito yung first coming ni Jesus Christ. Nagdala, yung biyaya ng Diyos, nagdadala ng kaligtasan, nagpakita o pinahayag sa lahat ng tao. Ibig sabihin yung first coming ni Jesus Christ is salvation for all men. Tapos pag sinundan nyo yan, chapter 2 verse 12, yung mensahe ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, doon nagtuturo sa kanayan natin pupuntahan. Dito muna tayo sa all men. Yung first coming ni Jesus Christ, yun yung gospel, ay kaligtasan para sa buong sanlibutan. Na dito nahihirapan yung Calvinist. Gusto nila, sila lang talaga. Ngayon, dahil sa pag-twist ng kaaway, lahat ng mga religion pagkatapos ng papal supremacy, lahat ng mga umusbong na denominational. Pag may marinig kayo, may makita kayo, may makilala kayo na sabi, wala kaming religion, wala kaming non-denominational kami. Nakailalim yan sila sa congregationalist. So merong Baptist, Lutheran, Methodist, kasama sila dyan sa congregationalist. Kaya hindi totoo na wala silang denomination. Okay? So ito yung problema ng Calvinist. Kung paano yan. Dito naman tayo sa problema naman ng Arminian na kung saan tayo ay kasama dito. Karamihan sa atin nandito talaga. Pati yung mentality, yung approach natin, nandito rin. Hindi natin ito matatanggi, hindi natin maipagkakaila. Ito yung problema ng Arminian. Romans chapter 5, verses 10 and 18. For if when we were enemies, we were reconciled to God. Pinagkasundo, hindi ipagkakasundo, kundi pinagkasundo niya na tayo. Paano? Dahil tinanggap natin siya, hindi. By the death of His Son. Sa magitan ng kailan yun nangyari? Doon sa cross, siyempre. Much more, masigit pa dito, bilang naibalik loob na tayo, na ipagkasundo na tayo, tiyak ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Brother Epi, bakit siyal? Yung ginawa ni Kristo sa atin, tiyak yun. Yung siyal, dahil hindi pa lahat nakakaranas nito, nakakaalam. Kaya binibigyan dito ng siyal. Huwag kayong malito sa siyal tsaka will ha, kasi nag-aaway yung mga tao. Sabi ni Mark Arthur, I shall return kasi hindi siya sigurado. Jesus said, I will come again kasi pareho lang yan, future tense. Huwag tayong mag-away dito. Isa sa mga pangyayari sa Masbate, yung Federation. Meron kasing kumanta na grupo, magaling na singing group. Pero yung kinanta nila na This Hands of Mine, ang lyrics na ginawa nila, soon these hands of mine shall touch the hands of God. Dapat daw will touch. Nag-away sila dahil doon sa word of God. Yung word na shall. So tinanong nila sa akin, kaya kayo nag-aaway kasi hindi yung word, doon kayo sa word nag-aaway. Doon kayo sa application humugot ng katotohanan. Both of these words is future tense. Di ba? So yung kanta natin na we shall behold Him, hindi pala tayo sigurado doon. We shall behold Him. So therefore, verse 18, therefore as by the offense of one, si Adam ito, judgment came upon all men. Saan tungo? Sa kahutulan. Kamatayan. Even so, yung contrast nito, by the righteousness of one, that is Jesus Christ, the free gift came upon all men. Unto justification to life. So anong mahirap dito? Mahirapan sila kasi nga yung pride natin na na-discover natin na tayo lang yung maliligtas, ito yung turo natin, ito yung identity natin. Huwag natin babaguhin ito. Kaya pagdating ng Word of God, yung straight truth, straight testimony, kahit nakita na natin ito, hindi pa rin natin ito tatanggapin. Kasi hindi tinuro ng pastor, hindi tinuro ng kung sino na nakataas sa atin. Kahit sinabi pa yan ng Bible, kung hindi sinabi ni pastor ganito, hindi ko tatanggapin yan. Ang malungkot dito mga kapatid, ang salita dito sa Bible, inspired yan ng Diyos. Huwag tayo masyadong mag-limit ng mind natin. Yan ang aking panalangin at hangarin. So, pangalawa, 2 Corinthians chapter 5 verses 18 and 19.
And all things are of God. Lahat daw ng bagay dito, pag pinuntahan mo yung verse 14, for the love of Christ constraineth us, sapagkat tayo ay hinihimok. Tayo ay pinatutunahan ng banal na Espiritu na kung ang isa ay namatay para sa lahat, kung gayon ang lahat ay nangamatay. So lahat yon, ang siyang mamuhay ngayon, hindi na siya mamuhay sa sarili niya. Pagdating sa verse 18, lahat daw ng bagay na ito, anong bagay na ito? Yung ginawa ng Diyos, yung previous passage. Lahat ng mabasa mo doon hanggang 14, 15, 16, 17 ay sa Diyos. Tapos inintroduce niyo itong Diyos na siya yung pagkasundo sa atin. Past tense. To Himself. How? By Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. Ang mensahe ng Panginoon na tayo daw pinagkasundo na. Kaya kung tayo naranasan na natin yung pagkasundo, binigay niya sa atin yung mensahe, yung ministry, yung gawain, pumunta sa sanlibutan, sabihin sa kanila na magpagkasundo din sila sa Diyos. Kasi yung Diyos, tapos na niya pinagkasundo. Siya yung offended party, siya yung nag-initiate ng reconciliation. Napakaganda ng gospel, mga kapatid. Verse 19. To wit, God was in Christ reconciling the world to Himself. At nangyari na yan doon sa cross. Not imputing their trespasses, and hath committed us the word, the message, yung word dyan, yung message of reconciliation. Biro mo, pinagkatiwalaan niya tayo ng ministry ng gawa ng reconciliation. Tapos ang hirap natin makipag-reconcile sa ating mga, doon sa mga yung nagdi-disagree sa atin sa turo natin. Tinuturing natin silang kaaway. Ang mag-settle sa atin, magre-reconcile, yung truth mismo ng gospel. Hindi yung way ng human way. O sige, magpakasunod. Total, pareho kayo Kristiyano, pareho kayo Adventist. Magpatawa. Hindi. We forgive one another as God has forgiven us in Jesus Christ. Okay. Ephesians chapter 2, 5-6 and verse 8. Even when we were dead in sins, nung patay tayo dahil spiritually dead tayo, He made us alive. He quickened us. How? Together with Christ. By grace you are saved and has raised up together. Dito, sa first part, binuhay. Sa verse 6, ibinangon. So wag yung binuhay tayo dito sa verse 6 na resurrection agad. Kasi hindi tayo pwedeng ma-resurrect na hindi tayo namatay. So namatay muna tayo kasama ni Kristo dahil sa kasalanan natin, yung kamatayan ni Kristo, yun ang nagbayad ng kasalanan natin. Kasama tayo doon. Kaya nung si Kristo pumunta dito sa lupa, He became humanity. He was made like His brethren. Doon, ito yung foundation, yung birth ni Jesus Christ. Ito yung pundasyon ng ating pagkabuhay na mag-uli. Hindi tayo nabuhay na mag-uli dahil narinig natin yung gospel, tapos, tama yon, pero subjective experience yun. I-discuss natin. Dinidiscuss lang muna natin itong kahirapan ng mga Arminian na nandito sa atin, sa church natin, yung mga Lutherans, tayong Adventist, mga Arminians yan. Conditional good news. And He raised us up together and made us sit together in heavenly places in Jesus Christ. Pasok na naman yung verse 8. For by grace, you are saved. Sa magitan ng biyaya, kayo ay iniligtas na. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang by grace, yan yung nagligtas sa buong sanlibutan. Ang experience ng kaligtasan na yan, doon sa pananampalataya yung ating reaction. Pero galing pa rin sa Panginoon itong pananampalataya ito. Kaya liniwanag ni Pablo dito, and not of yourselves. It is the gift of God. Bakit? Lest any man should boast. Baka magmayabang tayo. Ayan. Okay? So 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Nung sinulat ni John ito, talagang ayaw niya ng kasalanan kasi ang kasalanan laging nagdadala ng kahirapan at kamatayan. Sabi niya, my little children, I write these things unto you upang hindi kayo magkasala. Pero alam niya na nandito pa tayo sa sanlibutan, mahuhulog pa talaga tayo sa kasalanan. Kaya sabi niya, kung sino mang tao nagkasala, meron tayong tagapagligtas. Tagapagligtas?
Pagkasalanan, kailangan natin tagapagligtas. Bakit dito, ang sinabi niya, meron tayong tagapamagitan. Napag-aralan na natin ito noon. Dahil iniligtas na nga tayo. Ngayon, kaya kailangan natin ng tagapamagitan kasi kahit ligtas na tayo, nahuhulog pa tayo sa kasalanan, maliwanag si Jan dito, merong nag-a-accuse sa atin. Merong nagsusumbong sa atin na we don't deserve heaven kasi makasalanan nga tayo, nagkakasala tayo. So meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesus Christ. Ang danger naman dito na tagapamagitan sa Ama, parang ang dating, galit na galit ang Ama sa atin, si Jesus lang yung mabait. Ama nga yung nagpadala kay Kristo eh. Tapos yung galit, tagapamagitan sa Ama, laban sa pag-akusa ng kaaway na si Satanas. Ngayon, liniwanag ni John na itong pagiging tagapamagitan ni Kristo, hindi lang ito para sa ating kasalanan. Pati sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yung buong sanlibutan ba na kumikilala sa Diyos na makasalanan sila? O Lord, nagkasala kami. Yung buong sanlibutan, wala. Imbitahin mo nga lang sa Bible study, pagsimba, prayer meeting. O sige, sa susunod, pag may chance. Laging pag may chance. Alam niyo mga kapatid, yung chance na yan, pag hinintay natin yan, hindi yan darating. So habang ito na yung chance natin, lumapit na tayo sa Panginoon, siya na yung priority sa buhay natin. Walang nakakaalam. Ngayon, nag-uusap tayo. Mamayang gabi, hindi natin alam kung magkasama-sama pa rin tayo. Kahit magkaiba tayong lugar, mababalitaan na lang. Hindi ito nananakot. Kung hindi, ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, tiyakin na natin at desisyonan na natin sa sarili. Yung willful, deliberate decision na si Lord na talaga ang priority sa buhay natin, gumawa sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. Kasi yun ang gusto niya. Nabababa na siya rito, dyan sa hangin at least. At kukunin niya na tayo, dadalhin niya tayo sa langit na bayan. Pero ang gawain ni Satanas, binubulag niya tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Binubulag niya tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya nahirapan. So ito yung mga verses na problema. Ngayon, paano yan, Brother Epi? Ay nandun pala tayo sa Armenian. Ang Panginoon, napakabait ng Panginoon. God in His mercy, He gave the church the most precious message. This message is the third angel's message, which is justification by faith. The third angel's message that will turn the world upside down, that will lighten the earth with His glory. Revelation 18:1. Ito na yon. So ano to, Brother Epi, itong issue dito na subjective, objective salvation, hindi naman naririnig. Talagang hindi natin maririnig ito kasi ayaw ngang ituro ito. Kasi habang nananatili tayong bulag sa katotohanan, madali tayong kontrolin ng tao. Marami ring ambassadors ang kaaway. So pag hindi natin naintindihan to, lagi tayong insecure sa ating kaligtasan. Hindi tinuturo na ligtas tayo sa ginagawa natin. Yung mga luhod, mga repetitive prayer, actually nandiyan na yan sa atin, yung mga prayer natin na paulit-ulit. Hindi tinuturo ito pero dapat malaman natin. Kasi pag hindi natin alam ang katotohanan, control tayo. Kaya sabi ni Satanas kay Eve, sinabi ba ng Diyos? Magaling si Satanas mag-engage. Pag naka-engage na siya, pasok tayo doon sa kanya, iinom talaga tayo sa kanyang wine of her fornication. Kaya nung sinabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, sinabi na Kristo, nasusulat, wag mong tuksoin na yung Panginoon. So dito, titingnan natin. Tayo, pag nag-aral, pag nagbasa tayo ng Bible, lalo na dito sa New Testament, ating makikita, madidiscoveryhan, na dalawang approach, dalawang tinuturo ng Bible. Kapareho ito. Ang Bible, nagtuturo ng kaligtasan na tapos na doon kay Kristo. Ito ay talagang nangyari na. Tapos makikita mo naman, kaya nagkakaroon ng confusion nga dito eh. Kaya dapat pag-aralan para hindi tayo ma-confuse. Sa kabila naman, na tinuturo naman, sinasabi na, kailangan mag-confess tayo. Nandyan nga lahat eh. Nandyan lahat. So, ongoing process pala ito, hindi pa pala complete hanggang pagdating ni Kristo.
Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa theology, ang tawag nito ay two phases of salvation, objective and subjective. Binigay ng Panginoon ito na liwanag sa atin. Kaya, noong 2005, 2006, dumagdag na naman yung 27 fundamental beliefs natin. Actually, dapat yun ang pinakamatagal na, pero yun ang pinakahuling binigay sa atin. So, ang tanong dito sa atin ngayon, yung bang nalaman natin noon ng mga prophecy, ganon, alam na ba natin ngayon? Kasi tumitigil tayo sa Daniel 8:14, tapos papasok tayo ng Daniel 9:24 to 26, tapos na. Paano yung chapter 10? Chapter 11? Ano yung 1,335 days? Blessed are those who wait. Oh. So mga kapatid, panahon na ngayon na gumising, magbangon, at mag-aral, magsaliksik, humingi ng liwanag sa Panginoon. Okay, oras na. Ngayon, ang pinakamaganda, the best way na para maintindihan natin, alam natin na paradox. Pag sinabing paradox, dito sa taas, parang may problema. Kung nandito si Sir Levi, Bikwa, yung word na paradox, doon ko yun narinig sa kanila una. Naglalaro kami ng ping-pong. May mga binabanggit sila, nag-i-English sila noon. Nandiyan yung paradox. So paradox about salvation is to look at our own situation in Adam. Ito yung pinakamadali natin para malaman natin, makakonect tayo dito sa katotohanan nito. Nung si Adam nagkasala, he actually or objectively, wala pa tayo doon condemned the entire human race. Dinala niya doon sa judgment to condemnation. But this condemnation, judgment on condemnation doon kay Adam, that objectively was passed on sa atin lahat na mga nakaraan ng mga 1,000 years, almost 6,000 years, hindi ito magiging totoo, magiging reality sa buhay natin subjectively hanggang hindi tayo nabuhay dito sa mundo. Yan, kaya ang tawag doon objective. Hindi pa tayo nabuhay, may nangyari na eh. Subukan nyo, 2 bata, lalaki o babae, 1 year and a half o 2 years old or 3 years old. Bigyan nyo ng sa babae, bigyan nyo isang manika o ano. Sa lalaki, bigyan nyo ng eroplano o baril-barilan. Tingnan nyo kung ano sasabihin ng isang bata. Ikaw muna maglaro, mamaya na ako. Mag-aagawan yun. Akin ito. Saan galing yun? Yan, objective. Yun, nangyari doon kay Adam. Nung nabuhay sila dito sa mundo ngayon, dito na nila ngayon subjectively na-experience. The same way na tayo as bilang sangkatauhan dito sa mundo, tayo ay inilagay na ng Diyos doon kay Kristo sa kanyang kapanganakan. Kaya si Kristo naging last or second Adam doon sa incarnation. Ngayon dito, sa pamamagitan ng kanyang pagtupad ng hinihingi ng kautusan, tayo, lahat ng sangkatauhan, was objectively justified unto life. Doon sa cross, binayaran. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nung namatay si Kristo, kasama tayo doon. Paano niya tayo sinama? Nung pagkabuhay pa lang niya, kasama na tayo doon. Kaya nung namuhay siya ng matuwid, kasama din tayo doon. Nung namatay siya, kasama tayo doon sa kamatayan, bayad yung kasalanan. Hindi tayo nagbayad sa pamamagitan niya. Kita nyo? Kaya ang danger nung vicarious substitution malapit eh. Kasi hindi natin nararamdaman originally, actually yung pagkapatay ni Kristo kasama tayo doon. Si Pablo nga wala din doon eh. Pero nung na-convert siya, naintindihan niya yung purity ng gospel message, nakita niya sa kanyang sarili, kaya ang sabi niya sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Tapos, buhay ka pa naman Pablo ah. Oo, buhay pa ako. I live, yet not I, but Christ liveth in me. Yun. So yun ang ginawa ng Diyos sa atin kay Kristo doon sa cross. Ngunit ang actual or objective salvation, hindi rin yan magiging
sa atin, magiging karanasan natin, yung tinatawag sa subjective experience until we hear the gospel and we accept the Lord, doon natin na-experience yung new birth. Subjective na itong baptism natin ngayon, yung conversion. Saan galing? Conversion from what? From Adamic life sa buhay ni Kristo, the second Adam. So kung gaano tayo naging makasalanan doon kay Adam, objectively, na naranasan natin nung nabuhay tayo dito sa mundo, ganon din kay Kristo. We have been justified already in Jesus Christ. May experience naman natin yan subjectively. Pag narinig natin yung pure message, tinanggap natin siya through baptism niya ng born again experience, subjective experience. Pero, merong malaking diferensya na dapat maintindihan natin ito, no? Okay. Dito sa subjective, yung subjective experience natin kay Adam. Okay? So, our birth in Adam was through procreation. Dito, wala tayong choice. Paglabas natin dito sa sanlibutan, selfish na kaagad tayo. Dala-dala natin yung iniquity. Kaya sabi ni David, my mother in iniquity my mother did conceive me. Pinaglihi na kaagad siya. So walang choice. Paglabas natin dito, corrupt na kaagad yung mind natin. Hindi na kailangan ni Satanas mag-isa-isa sa mga tao. Natuksuin tayo. Yung sabi na ako, nandito si Satanas tutukso. Nangyayari yon. Pero madali siya magtukso sa atin kasi connected tayo sa kanya by nature, yung mind natin. Kita nyo? So ang ating position kay Adam is by birth, by procreation. Ibig sabihin yan, yung condemnation na mana natin kay Adam, na dinala ni Adam dito sa human race, na inherit natin, nandyan na yan by procreation. In contrast, justification unto life, objective truth, na na-obtain doon kay Jesus Christ para sa lahat ng tao, ang experience natin yan pag tinanggap na talaga natin yan. So, ibig sabihin yon, para i-simplify natin, what our position in Adam is by birth. Our position in Jesus Christ is by faith. Ganun lang kasimple yon. Para hindi tayo malito doon sa problema ng Arminian tsaka Calvinist. Calvinist, may ililigtas, may hindi. Madikit-dikit na sana itong Arminian na binigay ni Kristo yung buhay niya doon sa cross. Ang problema, tinutol natin doon sa cross yung biyaya ng Diyos. Kasi gusto natin magkaroon ng contribution. Ginawa ng Diyos ang kanya. Do your best and God will do the rest. Si Lord na ngayon ang maggagawa ng rest ng mga natitira pa kung kulang sa kaligtasan. Lord have mercy upon us. Titingnan na natin ito. Kaya mga kapatid, ito yung main na dahilan kung bakit ang Biblia maliwanag na nagtuturo sa atin na walang sino man na dapat mapahamak bilang anak ni Adam, bilang makasalanan. Alam niyo kung bakit? Ang dahilan nito, kung merong tao mang mapahamak, hindi dahil dahil nagkasala siya o makasalanan siya. Kung hindi, yung nagmamatigas tayo sa ating sarili, nagtitigas-tigasan tayo, at talagang ayaw natin yung totoong katotohanan ng salita ng Diyos. We ultimately reject the objective facts of salvation in Jesus Christ. Kaya ang bunga nitong Arminian na kung saan tayo ay nakaanib, marami tayong mga members sa church na insecure ng kaligtasan. Kaya mahina yung ating witnessing. Walang power. Ang wini-witness natin hindi naman si Jesus Yung church natin, we are promoting. Yung ibang denomination, they promote their own denomination. Tayo din, ganun din. Ang hindi tayo aware na yung inaapakan natin at platform, pare-pareho lang. Mag-join ka dito sa amin, nandito yung tunay na kaligtasan. Inuna natin yung ituro yung ating simbahan, pinakilala yung ating denomination at ang katuruan. Kumbaga sa Lukban, sa suha, bumili tayo ng suha, pinakain lang natin yung mga tao ng balat ng suha. Tsaka yung pangalawang balat ng suha, yung puti. Na tayo mismo ayaw kumain nun.
So pag nandun sa ilalim yung bunga, yung tamis at sarap ng suha, syempre bubuksan natin yun. So hindi dapat malaman ng tao kung anong denomination tayo we belong, kung anong mga gawa natin, kung nagpe-pray tayo, tumutulong sa mga mahihirap, hindi yun nila kailangan malaman eh. Kailangan nila matikman si Kristo, at pag natikman nila si Kristo, pag bumili din sila ng suha, alangan naman na sila nabibili lang sila ng laman ng suha. May nagbebenta talaga ng suha na nabalatan na eh. Pero generally speaking, pag natikman nila yon, saan ka bumili nito? Yan kaagad ang typical na tanong. Saan ka bumili nito? Yun ang tunay na witnessing. Kaya by the grace of God, maiba na yung, pag naintindihan natin ito, maiba na yung approach natin. So dito, kaya merong gospel to be preached in all the world. Mark 16:15. Basahin natin. Basahin nyo dyan. And he said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Involve lahat ng creature na dapat marinig ito. He that believed. Kita nyo? John 3:18 and 16. John 3:18 and 16. Ang sabi dyan? He that believe on him is not condemned. Kita nyo? But he that believe not is condemned already. Bakit? Objectively, condemned na talaga tayo doon kay Adam. Kaya kailangan bumilib tayo. Pero itong believing natin, hindi ito para mag-contribute. Ito ay bunga, ito ay resulta. Kagaya nung pinag-aralan natin yung elepante, tatalon sa swimming pool kasi may tubig na. Hindi siya tatalon sa swimming pool para bigyan ni Lord ng tubig. So hindi tayo tatanggap kay Lord tapos iligtas niya tayo. Kaya tayo tatanggap kay Lord kasi meron na tayong tatanggapin na kaloob. Ano yon? Kaloob ng kaligtasan, pag-aaring ganap. So ang counsel ng Bible, Hebrews chapter 2 verses 1 to 3, chapter 10, 26 to 29, na wag nating tanggihan, wag nating isnabin ang beauty, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Okay, yun lang naman eh. So we're gonna spend time mamaya para may bilisan na natin to para may time tayo ng kwentuhan. 8:00 pa lang naman diyan sa inyo. 9, no? So, because God has actually redeemed the entire human race, linagay na natin ito dito para in case na picturean niyo ito na yung message kasi pag sinabi lang natin ito, naiiba yung wordings eh. Actually redeemed the entire human race in Christ, He can take to heaven all those who have never heard the gospel. Meron mga pupunta doon sa langit na doon pa lang nila maririnig yung gospel. Pupunta sila doon. But those who were faithful in the light that they were received. Kung ano lang yung natanggap nila, na walang nagturo sa kanila kasi komportable yung mga inutusan ni Lord na humayo kayo, marami rin mga komportable na hayo pa tayo, dito na lang tayo. So this will hear about Jesus for the first time. Yung hear dito, H-E-A-R, ha? Mali yung nailagay dito. H-E-A-R, about Jesus for the first time in heaven. Doon pa lang nila maririnig. Okay, correction. This will hear. H-E-A-R. Okay? At that time, they will give Him the glory for saving them. May magtatanong nga doon sa langit eh. Ay, ano yung butas sa kamay nyo? Ang sagot ni Kristo, nangyari ito sa buhay, doon sa bahay ng aking kaibigan. Biro mo? Yung pangyayari sa butas ng kamay niya, sasabihin niya doon sa doon lang nakarinig ng gospel sa langit. Sa bahay ng aking kaibigan. Sa English niyan, what a Savior we have in Jesus Christ. Wonderful Savior. So, this understanding of the objective, subjective aspect of salvation will radically
and dramatically change our whole approach sa ating evangelism at pag-witness. Number one, meron na tayong assurance of salvation, kaya meron tayong courage magbigay ng mensahe doon sa tao. Hindi tayo pupunta doon tapos sabat ka agad yung topic o pag may mga patay, alam nyo, pag minsan yung may patay, sa halip na bigyan ng comfort ng message ng truth ng Word of God, binabible studyhan ka agad natin yung mga namatayan. Hindi sila ready for that kasi hindi naman yung patay para Bible studyhan doon. Pero dahil nga yun ang orientation natin, oy, ang tawag niya sa atin mga kapatid, sa totoo lang, mga oportunista tayo. Sa halip na i-comfort natin yung namatayan, babanatin natin ang Bible study kasi yan sabi niyo, bigyan ng Bible study. Malay mo, sa magitan ng kamatayan ng kanyang magulang, doon siya mako-convert. May mga pangyayaring ganun. Pero tinan niyo naman yung result, yung anong tawag nito? Yung census ng result. Sa dami-dami ng binaptized at pinasok sa simbahan, karamihan yan ay liabilities. Kaya matindi mga kapatid. Pag naintindihan natin by the grace of God, talagang maiiba yung approach natin ng evangelism. So pasok tayo dito sa justification and sanctification. Picturean nyo ito. Dapat maging maliwanag sa atin itong tinatawag na justification, sanctification. Kasi ang problema kasi mga kapatid, pagdating sa teachings ng mga ibang bagay, accurate tayo doon. Pero pagdating sa salvation, dito tayo confused. So uunahin muna natin yung similarities. Kung paano ito nagkapareho. Number one, ito ang pag-aaring ganap at pagpapakasakdal na tinuturo ng Bible. Lahat ito hinugot, kinuha, galing mismo sa salita ng Diyos doon sa tinatawag na objective facts of the gospel. Kung anong ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin lahat. Yung justification galing kay Kristo, yung galing yung lahat kay Kristo. Isa lang ang pinagugutan nito. Pangalawa, itong objective facts of the gospel sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na ating tatanggapin at maranasan yung justification and sanctification. Yan yung similarities. Ang difference naman ay ganito, nandito sa baba. Yung color coding, lahat ng green dyan, yan yung actual experience natin. Yung color blue, yan yung ginawa ng Diyos doon kay Kristo habang wala pa tayo physically. Okay, liwanag. Brother, na ito mga color back. Hindi yan emphasis ng color ha. Emphasis yan ng point ng message. Yung blue is God's action na kahit wala pa tayo, God's initiative. Nung nabuhay na tayo dito, nagkaroon tayo ng sa tamang edad at naintindihan na narinig natin yon kahit hindi natin naintindihan lahat. Nag-umpisa tayo ng new birth, we are growing in grace, doon na green actual experience na natin yan. So it is by faith, the faith of Jesus Christ na kinaloob sa atin, binigyan niya tayo ng lakas na nakita natin, wow, ito pala, tinanggap natin ngayon. We receive and experience both justification and sanctification. So dito, yung difference, blue, justification is simply the objective gospel applied to the believers who accepted Jesus Christ by faith. Kaya yung ginawa ng Diyos is justification. Nung narinig na natin yon at naranasan na natin, it turns justification to justification by faith. Kaya ang tawag ng justification by faith, three angels message, kasi ito yung message, ito yung mensahe, ito yung word na dapat marinig, maipahayag, malaman, matutunan para may tamang karanasan. Wrong message will end up to wrong experience. Limited message will give us a limited experience. But the whole complete, pure message will lead us to a complete, pure experience of Christian living. Dito na ngayon yung sanctification. Sanctification, by contrast, it is an hourly, daily experience that continues throughout lifetime ng mga nananampalataya na patuloy lumalakad sa pananampalataya sa Espiritu. Okay. Main difference naman dito
between justification by faith and sanctification. Number 1, yung pag-aaring ganap makes effective our legal standing kung ano yung posisyon natin sa Panginoon. Wala na tayo doon kay Adam eh. Nandito na tayo kay Kristo. So our legal standing before God. Sanctification has to do with our daily personal experience. Nandiyan yung paggising mo, magpe-pray ka, may pag-usap ka pa, babasa ka ng Bible, sisimba ka ng Sabat, tutulong. Nandiyan na bilang isang Kristiyano. Pangalawa, justification is meritorious. Ang ibig sabihin nito, it qualifies us for heaven both now and in the judgment. Actually, judgment na time na ngayon eh. Kaya lang meron pa tayong mga kapatid na ngayon pa lang nila nakita, nalaman, narinig ang katotohanan. So dito, God qualify them. Okay? Both now and in the judgment. Yung sanctification is demonstrative. Progressive yan, araw-araw, nahahayag sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Hindi lang sa araw ng Sabat. Pati Linggo, pati Martes. Pag may nagdadrive ka, tapos may nag-overtake sa'yo dito sa kanan, huwag ka nang mag-react. Kasi normal yan sa kanila eh. So, maihayag yan sa buhay natin kung ano tayo, anong posisyon natin, anong katotohanan natin na ginawa ng Diyos doon kay Kristo. Ang buhay natin mga kapatid is two realities. What we are in Adam by birth and what we are in Jesus Christ by faith. So if we continue to walk in the Spirit by faith, dahan-dahan niya nagmamanifest. Sasabihin, ibang klase to si Juan. Bakit ibang klase? Kasi hindi na yan siya eh. Holy Spirit na ang namumuhay sa kanya. Okay. So, 3. Justification is a work of a moment. Narinig mo yung gospel, tinanggap mo, nakumbik ka na makasalanan ka, mula puyo hanggang talampakan, walang mabuti sa'yo. Nakita mo si Kristo lang talaga ang pag-asa mo na dinadala ng banal na Espiritu. Although it remains effective dito sa buong buhay natin, namumuhay pa tayo dito, yung sanctification naman ay patuloy. That work that must be experienced daily through our living faith. Living by faith. We walk by faith. Pag sinabing walk by faith, walking in the Spirit, yan yung pamumuhay natin sa pananampalataya. Yan yung main differences ng justification saka sanctification. Common misunderstanding naman. Importante ito. No? Number 1, yung justification, yung pag-aaring ganap, parang tinuturo lang at linilimita doon sa forgiveness of past sins. Pag nabasa niyo yung Romans chapter 3:25, meron kayo makitang past sins. Alam niyo kung saan natin ina-apply ito sa ating mga Bible study? Doon sa pre-conversion natin. Ako Brad, nung hindi pa ako na-convert, talagang ito yung kasalanan ko. Mabuti pinatawad ako ni Lord ng aking mga... Merong katotohanan doon, pero hindi ito yung sinasabi ng verse na ito. Yung sinasabi ng verse dito sa Romans 3:25 na past sins, ito yung past sins doon sa mga tao sa Old Testament, they were saved by promise. Basahin niyo yung context, yung sa 23, for all have sinned. Tapos sa 24, doon pinahayag ng Diyos ang kanyang katwiran. Pag 25, pagdating dito sa past sins, yan yung mga kasalanan, mga taong mga makasalanan nagkasala doon sa Old Testament na hindi pa legalize. Promise pa lang. Na-legalize itong past sins nila na pinatawad talaga doon na sa cross. Doon tayo nagkaroon ng legal justification. Sarado na ang bibig ni Satanas na nag-aakusa sa atin. Number 2, ay tinanggap na nga natin si Jesus pero nakabili ka pa ng gatas sa araw ng Sabat. Tapos namura mo yung nag-utang sa iyo na hindi nagbayad. Pero kasama mo sa church, ano lang gagawin mo? Hindi mo na lang kikibuan. Ganon ang mga attitude natin. So dito, pag nahulog tayo, nagkasala tayo, we become unjustified. Yan ang sabi nila. Kasala ka, hindi ka na naman inaring ganap. Kailangan mo na naman mag-repent. So ang nangyayari nito, ang bunga nito mga kapatid, namamuhay tayo ng yoyo na buhay. Aakyat, bababa. Pag merong mga revival and reformation ng mga program, revelation seminar, talaga active na active tayo. Pagkatapos noon, die out. Mawawala na. Kasi nga, ang mind natin
laging nakatuon doon sa sa lahat ng mga senses natin. Pero pag binigay sa atin ng liwanag na talagang ang Holy Spirit na nandito sa atin, magiging consistent, magiging constant and consistent yung paglilingkod natin, pagiging masigasig, kagaya ng apoy doon sa sanctuary na hindi pwedeng patayin. Mananatili yon. Hindi pwedeng baguhin ng ibang apoy. Strange fire. Kita nyo yung anak ni Aaron na pinaglaruan yung apoy, patay sila. Kasi iisa lang ang pamamaraan ng Diyos ng pagliligtas. Through the righteousness of Christ. Kung nabuhay ka sa Old Testament, nabuhay ka sa New Testament, kung kailan ka man nabuhay, sa ampanig ka ng mundo na buhay, God has only one way of saving men. Through the righteousness of Jesus Christ. Kita nyo, baka mabingi kayo ng salita ko, mukhang walang tigil eh. Number 3, it takes a lifetime or more to reach the goal of sanctification. Tingnan nyo, ang misunderstanding. Yung sanctification is lifetime. Natanggap natin si Jesus, every day we walk in the Spirit. Pero yung misunderstanding nito, yung sanctification daw natin, maaabot pa lang natin yan in the future pa. Kailangan natin na gumawa ng ganito, ganyan, para tayo pabanalin ng Diyos. Anong sabi ng Diyos tungkol sa Sabbath? You shall keep my Sabbath, for this is the sign. Ito daw yung tanda na ako ang Diyos na nagpapabanal. Present continuous tense. Ako ang Diyos, malaman nyo na ako ang Diyos na nagpapabanal sa inyo. Hindi yung papabanalin. Kasi mga banal na nga ang tawag sa atin sa Bible eh. Nasanay lang tayo na ang banal, mga patay na gumawa ng mabuti ng buhay pa sila. Ngayon, i-examine yung buhay nila. Ito pwede maging banal na ito si Brother Rapi, si Brother Epi. Hindi yon. Sa kaawa yon. So, lifetime, sanctification is a lifetime, not to reach in the future. Okay? I hope na nagkaintindihan tayo. Anyway, may questionan. Mayroon pa tayong questionan, sir. Okay. Ito, madali na lang ito. Hindi ko na ipapaliwanag. Babasahin ko lang. Tapos, pipicturean nyo yan, ililista nyo, i-check nyo yung mga Bible verses dyan. Pag-aaring ganap kung ano yung katayuan natin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pagpapakasakdal o pagpapakabanal, ito naman yung ating karanasan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. And of course, through the Holy Spirit. Number 1, patay na tayo sa kasalanan. We are dead to sin. So dito sa sanctification, wala na ng puwang, hindi na natin bibigyan puwang o lugar yung kasalanan. Pangalawa, tayo ay bagong buhay na sa Diyos. We are alive in Jesus Christ. So, mamumuhay na tayo. So, we are alive to God, then we have to live unto God. Kanya mga kapatid. Number 3, we are legally righteous. So we have to live by the grace of God through the power, the indwelling, and presence of the Holy Spirit. We have to live righteously for the glory of God, not for salvation. Wala nang pwedeng idagdag ito sa ginawa ni Kristo. Kompleto na yon. Number 4, we are children of God. So by the grace of God, through the presence of the Holy Spirit, we have to act, to live as God's children. Number 5, we are God's claimed possession. Binayaran niya tayo eh. So surrender tayo sa katotohanan na to na everything that we have, our body is the temple of God. Whether we live or we die, we are the Lord's. We are God's property. So we have to surrender, we have to yield our thoughts to the truth as it is in Christ. Okay, 6. Nandito pa tayo sa sanlibutan, but not of this world. We are citizens of heaven. Wala dito yung Philippians chapter 3 verse 20. Yun ang citizen talaga eh. Citizens of heaven. Not of this world, but citizen of heaven. Sanctification, love not the world, but live like citizens of heaven. 7. We are crucified to the world. Galatians 6:14 and 15. And the world unto us. Lahat ng, yung world dito mga kapatid, ito na yung world na hindi ito yung, hindi ito globe. Ito yung, hindi yan yung earth. Ito yung tayong mga tao na driven, everything that is in the world
Okay, 1 John chapter 2, verses 15 to 17, is the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Kaya dito sa sanctification, we have to avoid worldly practices. Wala na yung lust of the eye, wala na yung lust of the flesh at the pride of life. Bakit? Crucified na nga yan eh. Yan, so mamumuhay tayo. We have to present ourselves as a living sacrifice. Okay, number 8, we are slaves of God. So we have to serve joyfully and gladly as God's slaves and property. Kaya ang tawag ni Pablo sa sarili niya, he is not a prisoner of Rome. He is a prisoner of Christ. Ganda, no? We have a new life in Jesus Christ. So we have to walk in the new life that we have in Jesus Christ through the Holy Spirit. In Jesus Christ, we were made obedient to the law because Christ is the end of the law. So pagdating ng judgment, mga kapatid, tatanong sa'yo, doon, tinupad mo ba ang kautusan? Anong sasabihin natin? Siyempre, tinupad ko. Kailan mo tinupad yon? Nung tinupad ni Kristo. Kasi kasama ako ni Kristo. Kita nyo? Pero makasalanan ka, dapat mamatay ka. Ay, namatay na nga ako eh. Kailan ka namatay? Nung namatay si Kristo. Kaya yung kaharap mo ngayon dito, hindi na ito ako. Si Kristo na. Napakaganda, mga kapatid. The best talaga yung gospel ni Lord Jesus Christ. So we were made obedient to the law. So by His grace, we live a life that keep fulfilling the law. Kita niyo, mga kapatid? Romans chapter 8 verse 4. Sa chapter 3, God condemns sin in the flesh, sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Revelation 14:12, ano naman yun? They're the patience of the saints. Alam nyo na yung mga verses na yan. Sa justification, we are the light of the world. Tayo yung liwanag, hindi yung confusion. Kaya pag confusion ang understanding natin sa gospel, confusion yung ibibigay natin sa sanlibutan. Hindi eh. Because when we are the light of the world, it is not us who is the light. Light bearer lang tayo. Si Jesus yung light. So we are the light of the world. We walk as children of light. So we have been cleansed. Lininis na tayo. Hindi yung mga baboy ang lininisan, tsaka limasag, tsaka hipon at pusita. Brother Epi. We are cleansed. Cleansed from what? From all the defilements of sin. But now, we have to live. We have to cleanse ourselves through the power, through the word of Jesus Christ. We were made holy in Jesus Christ. That's justification. We have to live a holy life. Not for salvation, but for the glory of God, because we are God's representative and we are His priests. Okay? So free from sin slavery. Hindi na tayo, we are not slaves of sin anymore. So do not let sin rule in our lives. Wala na siyang puwang eh. Sino na magrulo sa atin? Yung Holy Spirit righteousness. The righteousness of Christ reproduced to us by the Holy Spirit. May struggle ba dito? Siyempre. Kasi yung buhay natin na holy living, we live by faith, not by nature. Alam mo kung anong yung by nature? Yung pag sinabing nature, kumakain tayo, nagagalit tayo, yung Adamic life natin, yun ang natural. Pero yung holy living, hindi yan natural sa atin. The Holy Spirit is reproducing it in us. Kaya merong struggle between the unconvertible flesh dito sa converted mind natin na indwelt ng Holy Spirit. So we are made secure or assured in Jesus Christ, yung salvation natin. So dahil meron na tayong blessed assurance na nandito kay Kristo, we are enjoying. We have the joy of the blessed assurance of salvation. Kaya sabihin, itong taong ito parang walang problema. Ano bang sikreto mo? Walang sikreto dyan. Yan ay hayag na si Kristo ang namumuhay sa atin. Panginoon, walang secret-secret. Dami ito. Oh. Last na ito. Spirit indwelt and led. Kasi dati, nung nahulog si Adan sa kasalanan, we became spiritually dead. Ngayon, na through the gospel, na convert na tayo ngayon, pinahintulutan na natin yung Holy Spirit na namumuhay sa atin, patuloy natin siyang pahihintulutan.
Wag na yung lalabas siya bukas, babalik into my heart, come into my heart. In my heart na tayo. You are in my heart, Lord Jesus. You're here today, you're here to stay. Yan yun, yield to the Spirit's control, living and dwelling. Meron tayong spiritual gifts. Nung na-convert tayo, kasama yon, pinag-aralan natin yan. Gamitin naman natin yon. Sino nga beneficiary ng spiritual gift? Personal o buong church? Buong church. Huwag natin abusuhin yung church, yung gagamitin niya spiritual gift, tapos kukunin natin yung pera ng church, nininegosyo natin. Victim tayo niyan, mula leadership hanggang church members. Nangyayari yan. Kaya pag nangyayari yan, nakikita na natin, no? Mag-repent na tayo mga kapatid. Empowered for witnessing. Di ba? Yan yung buhay natin. Dito sa sanctification, witness to that power. Power nino, not by might nor by power, but by the Spirit. So the power of the Spirit, the power of the gospel, the power of God unto salvation, the power of God's grace. Given of Christ's love, so love as Christ loved. Diba? You have to love one another as Christ had loved you. John chapter 13, 34 to 35. By this, the world will know that you are my disciples if you love one another. Hindi natatapos dan if you love one another. They will know that you are my disciples if you love one another as I have loved you. Tingnan? So we are legally in Christ. So by the grace of God, we joyfully abide in Jesus Christ. Bakit abide? Bakit manatili? Kasi nandun na nga tayo eh. Nandun na tayo sa Kanya. We are already in Christ. So, the life of God, the life God expects sa atin mga nananampalataya is the very life of His Son Jesus Christ being brought and reproduced to us by the Holy Spirit. Every provision has already been made. Ginawa na ng Diyos. Tinapos na ng Diyos doon kay Kristo para sa atin. So faith plus works never justifies us. Yung nanampalataya tayo sa Diyos tapos gumawa din tayo, yung idadagdag, hindi yun mag-aaring ganap sa atin, hindi magliligtas sa atin. Kung hindi yung tunay na pagkaunawa na sa tunay na mensaheng umabot at pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tunay, buong katotohanan, true justification by faith always produces good works. John 14:12, Ephesians 2:8 to 10, and Titus chapter 3, verses 5 and 8. So everyone born of God overcomes the world. Amen? This is the victory that has overcome the world, even our faith. Our faith in what? In the righteousness of Jesus Christ that justifies us, that produces a holy life in us through the Holy Spirit. Okay? May we grow in grace, in truth, in love, and in the knowledge of Jesus Christ. Let us pray. Ama namin banal, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras na inyong pinagkaloob sa amin. At kami bilang inyong mga anak, sa aming mga puso ngayon, kami ay dumudulog na nanalangin, humihingi ng kapatawaran, at the same time, nagbibigay ng papuri at pagpapasalamat. Na sa kabila ng aming mga kahinaan, mga limitasyon, kami ay inyong inibig habang kami makasalanan. Isinama nyo kami sa inyong itinayong iglesia na makikipagbahagi sa pag-restore ng inyong mensahe. The three angels' message, the everlasting gospel. Hindi lang i-restore, i-demonstrate pa sa aming buhay sa magitan at kapangyarihan ng presensya ng Banal na Espiritu. Pagpalalain lahat ng inyong mga anak na nakikinig ngayon, na kaming lahat ay patuloy lumago sa inyong biyaya at karunungan na Panginoon Hesus para sa inyong kaluwalhatian at kaliligtas ng maray pang kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. Itong lahat ay aming hiniling at tinanggap sa matamis at pakapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, tapos na yung recording. BA. Dito tayo sa interaction. So, welcome natin si Brother Mon, Pastor Levi,
Brother Jordan, Sister Faye, happy Sabbath sa inyo lahat dito sa mga taga New York. Nandito ngayon. God bless you all. Susan, Kuya Atong. Happy Sabbath. Kila Brother Jigs, Sister Tess, Sister Mel, Brother Marlon, Kuya Piper. Tapos na po yung live, Tito Epi. Tapos na? Oo. Praise God. So, dito tayo kung meron kayong mga highlights. Thank you, BA, ha? Pasalamatan natin si BA na siya yung sa Thanks. dito. Thanks a lot, Be, sa sacrifice. Maghapon na yan.